Senator Amy. Yes, This is Doc. Terenia. So I went to UP, Diliman. So there were so many lies I believed about your father. No? So we need to be educated about what your father would have said. Kunyari ganito nangyayari. Ano yung na-mention mo kasi yung foreign policy niya, di ba? Ano yung foreign policy ng tatay ninyo, si President Ferdinand Marcos Sr., at how does it compare with yours? Yes, With go ahead. your, Well, ako, sunod-sunuran ako doon sa polisiya ng tatay ko kasi parati niyang pinaglalaban yung soberanya natin. Unang-una, dyan sa American bases nga, di ba, nagkagulo. Ang laking bagay nung talagang sinasabi niya, paglalaban daw niya, na dapat bandilang Pilipino ang lilipad dyan kasi tayong nagme-may-ari. Tapos, pumayag after napakatagal na panahon yan kasi that's daw, ano bang tawag doon? Yung parang embassy na it becomes sovereign territory of the occupying power. Sabi niya, hindi. As a matter of fact, I will charge rental just to show Correct. that the Philippine owns the property. So, naglagay pa siya ng rental para talagang ipakita na ang nagmamay-ari ay may bandila at yung binabayaran ng upa. Ayun. So, that was very clear-cut to me. And then later on, isa pa, naglagay pa siya ng provision na every 5 years we will renegotiate. Parang talagang rental, parang leasehold. Tama. Ayaw niya pumayag. Sabi niya, naku, ang baba-baba ng binabayaran nila, laki-laki ng pakinabang nila sa atin. Correct. At doon nag-umpisa talaga yung paninira ng Amerikano sa kanya. At higit sa lahat, nung nanalo siya, naging presidente na nga. Kasi siya yung chairman nung sa Senado, chairman na siya ng foreign policy. Nakikita na niya na yung mundo, hindi naman pwedeng bipolar forever. Kalaban lahat ng komunista, tapos puro pro-American. Natatawa nga ako noon kasi galit na galit yung mga Amerikano. Naalala ko, maliit pa akong bata. I think my dad, ilang bang taong kami, mga 9, 7 years old lang kami nung nanalo yung tatay ko. Ang lilit namin Yung tatay ko, pinakabatang presidente. Ang nangyari nun, di ba, ang init-init nung Vietnam War. Yes. Kasi 1965, 1966, puro Vietnam War ang pinag-uusapan. Ang organisasyon nun, yung SEATO, Southeast Asian Treaty Nation. Organization. Oo, treaty organization na ginawa ng Amerikano. Sabi niya, gawa tayo ng sarili natin. At doon nag-umpisa yung ASEAN. Sila ni Lee Kuan Yew, si Suharto, Si Mahathir. si Abdul Razak, yun. Ang mga nag-umpisa ng ASEAN. Sabi niya, dapat non-aligned tayo. Huwag tayong kakampi kasi kapitbahay natin ang Vietnam. Eto na. Naningil na yung mga Amerikano. Sabi nila, nangako ka na magpapadala ka ng sundalo sa Vietnam. Ayan. Sabi niya, nagpadala naman ako. Pero ang pinadala niya, hindi yung may baril. Ang hawak ay ruler at saka pala. Kasi puro sa engineer. Pikon sila sa kanya. Sabi niya, intindihin na lang ninyo kami dahil ang Vietnam magiging kapitbahay, mananatiling kapitbahay namin habang buhay. Samantalang itong gerang to, hindi namin gera. Yes. Ayun. So, tutulong na lang kami. At yun nga, at that time, si General Tobias, nagpatayo ng mga school, mga tulay, at kung ano-ano pa. Klaro. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.